Rice Tarification Law, ibasura! Rice Tarification Law, ibasura! Pero walang laman, sigurang kumakalam. Pero walang laman, sigurang kumakalam. Pero walang laman, sigurang kumakalam. Haldero walang laman, walang korupsyon, walang kapituman, kasalinan sa pagkain. Okay. Ang panawagan ng Pambansang Katipunan ng Makabayang Magbubukid sa araw ng Pandaigdigang Araw ng Pagkain, una ay harapin sa kagyat ng ating pamahalaan yung pangunahing mga problema na siyang nagsasadlak sa kahirapan at kagutuman naming mga magbubukid. Una kaagad, maagap naming panawagan dahil naghahabol kami ng oras sa aming mga pananim, sa aming pag-ani. Kagyat sana, wag nang patumpik-tumpik pa, wag nang napakahabang proseso itaas ang presyo ng palay sa 21 pesos kasi tingin namin malaking bagay kaagad yung magagawang epekto nito sa aming kabuhayan sa nakaraang mga panahon at ani naming pagkalugi dahil ang katumbas ng pagdaragdag ng presyo ng palay ay kahulugan ng pagdaragdag ng aming mga kita. Nauunawaan naman namin na yung iba pa kagaya ng pansamantalang suspensyon ng importasyon, yung Executive Order number 62. Ang lahat ng yan ay malaking tulong para sa amin. Pero pangmahabaan kasi yan eh. Ang sa amin yun nga, isa kagyat ay yung usapin ng presyo ng aming palay, subsidyo. Kasi lalo na ngayon na hinarap na ng ating pamahalaan yung kampanya para sa pagbawi at yung litisin, yung mga korap na opisyal. Panahon na rin para panawagan namin, napakalaking pera nito. Ang panawagan namin sana ilaan sa agrikultura yung bilyong pondong nabawi at ninakaw sa kaban ng ating yaman dahil nakikita namin na ang isang problema natin sa ngayon hindi pa palaki yung pondo ng ating agrikultura kundi pa paliit at magandang bagay yung panawagan ni Senator Kiko ngayon na ibalik muli sa pagtataas ng pondo ng ating agrikultura. Bukod pa doon, may mga batas at programa na siguro panahon na para abandonahin ng ating pamahalaan. Inamin naman na ng ating Secretary ng Agrikultura na hindi nakatulong yung Rice Tarification Law. Kaya pinapanawagan namin, ituloy-tuloy na natin itong laban na to, ibasura na ang Rice Tarification Law. At bukod doon ay sagkaan at ibasura itong Republic Act na bago sa ngayon. Ito yung pinapahintulutan ang mga dayuhan, korporasyon na magrenta ng halos 99 na taon. Eh ang tao nga, masaya ka na kapag nabuhay ka ng 99 years. Pero itong mga dayuhan, bibigyan ng pagkakataon na gamitin ang ating mga kalupaan, ang ating karagatan sa loob ng 99 years. So, sa araw ng pandaigdigang pagkain, sana mabago yung aming kalagayan na noon ay isang kahig, isang tuka. Kahig ng kahig, wala kami matuka. Sana darating ang araw na mabago naman yung aming abang kalagayan sa pamamagitan ng hindi na kami namumroblema sa aming kakainin, kalusugan at saka sa aming mga anak. Maraming salamat. Sa ngayon po, last week, kababanggit lang po ng kalihim ng Department of Agriculture na open na po sila sa importasyon. Ano po masasabi niyo rito? Yun pa yung isa. Pag-isipang mabuti, una, matagal na namin sinasabi, sa halip na sumandig tayo sa importasyon, ay tangkilikin ang ating lokal na produksyon at tulungan yung ating maliliit na magsasaka. Hindi kami naniniwala na hindi tayo kakain ng bigas at hindi natin makakamit yung self-sufficiency o yung seguridad sa pagkain nang dahil lamang sa importasyon. Hindi totoo yun dahil ang sabi nga namin, yung 1.5 million na maliliit na magsasaka, bigyan mo lang ng ayuda, tulungan mo lamang. Sabi nga namin, yung 10 bilyon na dapat na sinasabing kikitain sa importasyon, ibigay na lang sa aming mga maliliit na magsasaka. At titiyakin namin ang isang tiyak na supply sa ating mamamayang Pilipino. Huwag sa importasyon tayo sumandig. Bukod pa doon sa, baka hindi nakikita at naiintindihan ng ating mamamayang Pilipino na ang importasyon ay hindi lamang sa may problema tayo kundi yung kalusugan kasi naging bantay smuggling nung araw ang aming organisasyon ay nakasali dito. Nakakatakot kainin yung importasyon na yun dahil mula sa barko
mula sa pagsakay ay siguro mga 5 spray ng lason bago dumating sa bansang Pilipinas. Kaya bukod dun sa problema nito sa pumapatay sa ating agrikultura ay yung kalusugan pa ng ating mamamayang Pilipino. Kaya tutulan ng importasyon at ilaan ang mga pondong ninakaw sa pagpapalakas sa agrikultura at ilaan sa subsidyo sa aming mga magsasaka. Sir John, sa ibang bansa, kapag sinabi mong farmers, magsasaka, magkakandara pa po ang mga negosyante dahil ang mga magsasaka roon napakayaman. Pero sa Pilipinas po, medyo maliit po ang tingin nila sa magsasaka. Ano po ba ang dahilan? Ano bang meron? Bakit po naging ganon po ang sitwasyon ng magsasaka sa Pilipinas? Karaniwan kasi yung tingin namin, tama yun, nakakalungkot isipin sa aming mga magsasaka na tigalika ka ng pagkain pero ito yung inaabot mo. Sa katotohanan, mayroong mga patunay kami nakausap, nakapunta, nakita namin sa aktual na may dangal, may dignidad ang mga magsasaka, mangingisda, mga tigalika sa ibang bansa, pero dito hindi. Kitang-kita namin kung paano kasi bigyan ng suporta at subsidyo ng pamahalaan. Sa katunayan, may mga bansa na umiiral sa ngayon, kaya maganda yung kanilang agrikultura, yung kabuang 80% ng kanilang gastos sa produksyon ay sagot ng kanilang pamahalaan. So, ibig sabihin, ang nagpapaunlad sa agrikultura at nagtitiyak ng pag-angat ng sektor ng pagkain ay yung mismong gobyerno. Yung gobyerno na kung saan, yun nga, yung sinasabi natin, ay napakahalaga ng agrikultura dahil sabi nga natin, ito ay pundasyon ng ekonomiya. Pero, bakit ba anong kinatatakutan ng gobyerno? Bakit hindi siya magbigay ng subsidya o subsidyo para sa aming mga magsasaka? Yun lang yung tugon doon, ibigay niya ang subsidyo, tulong sa aming magsasaka at malanasap din natin at makakamit yung dignidad at respeto kagaya ng mga magsasaka sa ibang bansa. Sir John, nabanggit niyo po ang Rice Tarification Law. Baka meron kang gustong sabihin sa ating mga mambabatas? Napapanahon, magandang galaw ngayon dahil maski kahapon mayroon ng hearing sa Senado para i-review na. Nakakalungkot nga lang dahil hinintay pang halos umabot ng maglilimang taon yung batas na ito bago nila makita at maamin. Si Secretary Chu Lauren mismo ang nagsasabi na panahon na para tignan at amyendahan yung Rice Tarification Law. So magandang bagay yan, pero siyempre kung sa amin yan, hindi amendment ang sagot yan sa amin dahil nakita na ang programang ito ay hindi nakatulong sa aming magsasaka. Ang sa amin yan ay basura na ang Rice Tarification Law dahil ito, kung tawagin namin ang Rice Tarification Law, ito yung huling tarak ng punyal sa dibdib naming mga magsasaka para malugmok na ang agrikultura at mamatay sa gutom ang mga magsasaka. Kung walang korupsyon, walang natutuman. Kasabihan sa pagkain, ipaglaban. Sa bayang may kasarilan, tapat na pamahalaan, walang katutuman. Deklarasyon ng pagkakaisa sa pagsusulong ng kasarilan sa pagkain ng bansa. Sa gitna ng malawakan at mainit na paglaban sa katiwalian sa gobyerno, iginigiit din ang kapangyarihan ng mamamayan sa lahat ng aspeto ng buhay panlipunan. Kapangyarihan laban sa katiwalian sa gobyerno at lipunan, laban sa kawalang hanap buhay at trabaho, laban sa kawalang tirahan at iba pang batayang serbisyong panlipunan, laban sa kahirapan, gutom at sa walang pakundangang pagsira ng kapaligiran. Ngayon sa pandaigdigang araw ng pagkain, ipinapahayag natin ang pagtutol sa mga batas at patakarang lalong nagsasadlak sa bayan sa kawalang kasarilan hindi lamang sa produksyon at pangkonsumo ng pagkain, ngunit higit pa sa kawalang soberanya sa ating lupain. Sa gitna ng ingay ng paglaban sa korupsyon, isinabatas nitong Setyembre 3, 2025 ang Republic Act 12252 o batas na nagbibigay sa mga dayuhang investor ng karapatan at pribilehiyong umupa sa loob ng 79 na taon ng lupain ng bansa sa alinmang kategorya ng walang itinakdang limitasyon sa saklaw. Sa layuning umakit ng dayuhang pamumuhunan, ang implikasyon nito ay matagalang walang hanggang tuwirang kontrol ng mga dayuhan sa mga lupain ng bansa.
sapagkat ang mga lupang agrikultural ang bumubuo ng pinakamalaking tipak ng lupaing maaring ariin o upahan, mapapasakamay ang kalakhan at kabuuan nito sa mga dayuhan at sa malaking kawalan ng sambayan ng Pilipino. Lubos itong pagbigo sa reformang agraryo, ngunit hindi lang lupang agrikultural ang maaaring rentahan ng mga dayuhang investor sa loob ng 79 na taon. Bukod dito, ang Republic Act 12078 na nagpapalawig sa Rice Tariffication Enhancement Fund, RCEP, ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law, o ang inamyendahang Agricultural Tariffication Act sa dagdag na 5 taon at 330 bilyon mula sa dating 10 bilyon na pondo bawat taon nakikitain ng gobyerno sa taripa sa imported na bigas. Isinabatas ito noong December 6, 2024. Layunin sa dagdag na 5 taon at dagdag na pondo bawat taon ng RCEP ay makamit di umano ang 50% na mekanisasyon ng mga lupang palayan palapit sa takdang panahon ng pag-alis ng taripa o zero tariff sa imported na bigas. Kung matupad man, malamang na makikinabang ay ang mga dayuhang investor na kokontrol sa mga lupang agrikultural dulot ng Republic Act 12552. Ang dalawang batas na ito na kailan lamang nilagdaan ay malaking hadlang sa pagkakamit ng bansa ng hindi lamang ng kasarinlan sa pagkain, ngunit higit ng tunay na pambansang soberanya. Dahil dito, isinusulong natin ang kampanya para sa soberanya sa pagkain hanggang sa lumitaw na malawak na kilusan para sa tunay na pambansang soberanya. Magandang umaga mula po sa Samahang Industriya ng Agrikultura ng Pangasinan. Tayo po ay nakikisa sa panawagan ng maraming grupo na panahon na para ibasura ang makaluma at baluktot na kaisipang sa pag-i-import ay bababa ang presyo at undan ng ating agrikultura. Napapanahon po na talagang tunay na suportahan ang local agriculture, bigyan ng karampatang suporta at subsidyo at ating mga lokal na magsasaka, at sa kalaunan makakamit natin ang sinasabi nating pambansang kasarinlan sa pagkain, food self-sufficiency o food sovereignty ng bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Ako si Elmer Galayo mula sa Lupa, Pilipinas. Matagal nang inalisan ng dignidad ng masa ng pawis, lalo na ang mga batayang sektor. Kabilang na ang moralitat na revolusyon. Mula dito sa usapin ng pagkatabuyon para sa kasarinlan ng pagkain, kami ay puspusang nakikisa para sa pangitibakan ito. Hanggang hindi napapawi, unang-una na ang mga batas na pinapatupad sa bansang Pilipinas na umaayon sa neo-liberal na patakaran sa daigdig. At mula dito, kami ay may mga pangulang hakbang at kasama ng batayang sektor tulad ng Pangisda Pilipinas, PKMM at iba pang mga organisasyon na narito ngayon para imulat ang mamamayan ng panahon na upang makiisa at pawiin ang kahirapan sa pagkain at magkaroon ng tunay na kasarinlan. Yun po naman at maraming salamat po. Good morning po sa lahat. Ako po si Maylene Cordonado mula sa Nagkakaisang Samahan ng Kababaihan sa Kanayunan. Ang mga kababaihan sa Kanayunan ay parte ng paglikha ng pagkain sa kabila ng hindi naman kami kinikilalang magsasaka. Kami din ang unang apektado kung walang pagkain kain-hain sa mesa. Bunga ito ng pagkalugi at kawalang kita sa sanhin ng malawakang importasyon at patuloy na pagbaba ng presyo ng palay ang aming mga produkto. Madaming namang batas
at programa para daw sa aming mga magsasaka. Bukod pa sa meron din daw ayuda. Pero bakit nananatiling pinakamahirap kaming magsasaka? Habang kami sagad sa kahirapan, patuloy pa ang pagliit ng aming lupang sanay taniman dahil sa mga mangangangkap lupa sa lupang binigay ng gobyerno puno sa amin. At sunod pa ang RA 12252 na malaking banta sa amin. Matinding korupsyon at kasakiman ang papatay sa ating agrikultura. Subalit alam namin sa kanayunan, ang ating sariling kultura sa ating agrikultura ay napakahalaga upang makamit ang soberanya sa pagkain. Salamat po. Magandang umaga. Ako po si Juan Hernandez ng Oceana, Philippines. Kami po sa Oceana ay isa sa anay nito na nananawagan ng tunay na soberanya sa pagkain para sa bansang Pilipinas. Tulad ng ating mga kasama, paling namin kinokondena ang malawakang korupsyon na ating kita sa flood control program ng pamahalaan, pero hindi lang may marami pang iba. At naniniwala kami na ito ay isang uri ng pagnanakaw hindi lamang sa kinabukasan ng ating mga kabataan, kundi kami na rin lalo na sa mga mahihirap na magsasaka at mga kasama natin ng isda. Kami nababahala in particular yung sa recent pronouncements, moves ng Department of Agriculture na amyendahan ng fisheries law. In particular, saan ang tinatawag ng municipal waters, 15 kilometers, para sa mga commercial fishing. At ibig sabihin nito, na itsapwera na naman ang karapatan ng mga pagkalimit na mga isla. Ayon nga sa mga dalubasa, sa bawat 5% ng dagdag na huli ng mga commercial fishers sa municipal waters, ibig sabihin 5,000 mga isla ang mawawalan ng pagkain, mawawalan ng trabaho. Kung 10% ang kanilang increase, 10,000 mawawalan. Ganun kasimple. Hindi ba ito isang uri ng pagtanakaw? At ito ay aming maringin na pinakondena. Ito ay pagtanakaw sa mga mahirap, pagtanakaw sa mga isla sa ating kababayan na sa laylayan ng lipunan. So kami po ay nananawagan at kasama ng ating mga organisasyon dito na balik na rin at huwag ipagpatuloy ito ganito mga pakay para sa Siyempre, ako si Pablo Rosales, ng estudyante. Ang Pangisda ay pamalagian na nananawagan para sa pagpapaunlad ng lokal na industriya. Nananawagan na ipawalang bisa ang anumang programa, patakaran at batas na nagkakait sa karapatan ng mga isda para gamitin ang ikas na yaman. At nananawagan na suportahan ang unahin ng pamahalaan ang pagpapaunlad sa lokal na industriya ng ating patakaran. Kung kaya ang Pangisda ay tumataya para sa unahan ng labang ito ay ating taguyod ang panawagan para sa soberanya sa pagkain at panawagan din ay atras na ang anumang mga panukala na tinutulak ng DIPAG at panukala ang resolusyon na dinabas ng Korte Suprema na nagdideklara na kontra-konstitusyon daw ang municipal water na provision sa fisheries code. Ito ay hungkag dahil 28 taon nang pinapatupad ang fisheries code, pero ngayon ang sasabihin na kontra sa konstitusyon. Malinaw din sa amin na ang dahilan ng kahirapan na gutuman ay pagkawasak ng pangisdaan, pagkaubos ng kasayaman na sila ang may kagagawan. Kaya hindi na sila dapat manumbalik pa sa dati na nilang inubos at ginakaw lalo na sa municipal water. Hindi bawal na mangisda ang komersyal pero huwag doon sa ipinagkakawan sa kanila at ipinagkaroon na mismo ng batas sa mga maliliit na mga isda. Kung kaya kami kasama ng grupong ito at muna sa grupong ito para itaguyod ang interes,
ng ating mamamayan, interes ng kalikasan at pagkakamit ng kasalingan sa pagkain ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Si Kajun Pascual ng Pambansang Kaisahan ng Kabayang Magbubukid, isang samahan ng mga magsasaka sa kanayunan, isang sektor na tinaguriang tigalikhan ng pagkain. Kung tagurian kami ay kahit isang tuka noon, ngayon ay kahit ng kahit, wala nang matuka ngayon. Isang nakakahiya at nakakalungkot na larawan ng aming sektor sa kasalukuyan. Sa kabila nito, napakahalaga sana na bigyan ng pagkakataon ang mga tigalikhan ng pagkain para makaahon sa kahirapan. Alam din natin na ang agrikultura ay isang pundasyon ng ekonomiya ng isang partikular na bansa. Pero alam natin na ang agrikultura sa ngayon ay lalong nalulubog bunga ng iba't ibang mga programa at patakaran. Sa tingin namin ay mahalagang ngayon na ay panahon na para abandonahin yung mga programang ito dahil mga programang hindi makakatulong sa mga magsasaka at hindi makakatulong sa agrikultura. Bagamat magandang tignan yung mga panawagan ngayon para doon sa pagtigil pansamantala ng importasyon, pero para sa aming mga magbubukid, simple lang sana yung isang panawagan namin sa ngayon ay itaas ang presyo ng palay. Dapat makita ng ating pamahalaan na ang laking bagay nito dahil ang katumbas at kahulugan ng pagtataas ng presyo ng palay ay katumbas at kahulugan din kaagad ng pagkaragdag ng aming kita dahil sa sunod-sunod na pagkalugi. May panawagan na sinasabi ng ating gobyerno na 17 to 21 pesos ang bili ng palay, pero isang nagdudumi ng katotohanan. Sa kanayunan ay 8-9 Gs ang bili sa aming mga palay sa kasalukuyan. Nakakalungkot dahil sabi nga namin, pagka sa kanayunan, abay mas mataas pa ang sako kaysa doon sa 1 kilo ng aming produktong palay. Nakakalungkot dahil kapag bumili ka ng darak na pinapakain ngayon sa hayop, 12 pesos yun. Kaya mas mataas pa yung presyo ng darak at saka yung presyo ng sako para doon sa presyo ng aming 1 kilong palay. So napakahirap. Bukod pa dito, sa kabila ng panawagan, abay patapos na ang anihan. Konti-konti na lang ang natitirang aani. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natutupad yung sinasabi namin dapat ngayon na, oras na ito, sa araw na ito. Kasi kagyat yung pangangailangan, dapat itakdak yung floor price para sa aming mga presyo ng palay. Ang problema ngayon, siyempre sinasakatala ng mga traders yung presyo na yun. Kasi kailangan, kung bibilin daw nila ng 17 hanggang 20, kailangan daw tuyo-tuyo. Ang problema namin, maulan na yun wala naman kaming mga dryer. Kaya kapag umani kami, obligado na didiretso na namin sa mga pamilihan yung aming produkto. Kaya nasasamantala ng mga traders yun. At yung NFA na inalisan ng karapatan bunga doon sa rice certification law ay na alisan na ng karapatan para mabili ng dapat sanay sinasabi namin noon pa na 25% na dapat ani ng palay. Kaya sa araw na ito, sa pandaigdigang araw ng pagkain, gutom ang mga tigalikhan ng pagkain. At kaya kami nananawagan sa ating pamahalaan sa ngayon, panahon na para tingnan mabuti, i-review yung mga batas para sa ating agrikultura. Dahil kung hindi, nagbabanta o mararamdaman natin lalo ang higit na kahirapan ng ating pagkain na pinatunayan na noong panahon ng pandemya, kung saan ay pinagkait ng bansang Vietnam na pagbentahan tayo ng bigas. At nakita ng ating pamahalaan, nakakalungkot nga lang, nakita na noong panahon ng pandemya ito, pero hindi pa rin natatauhan yung ating pamahalaan sa kasalukuyan. Kaya nananawagan tayo, yung mga batas na sinasabi natin, lalo na itong Republic Act 12252, ay dapat ay ipasura. Ganon din yung rice certification law. Tama na yung halos maglilimang taon nito para makita natin na hindi ito ang sagot sa pagulat ng mga magsasaka, pagulat sa agrikultura. Maraming salamat.
Ako po si Rafael Balagat na focus on the Global South. Kasama po ng mga kaalyanong organisasyon sa ilalim ng Safe Agrarian Reform Alliance ay nakikisa po kami sa panawagan na linisin ang ating pamahalaan, linisin ang ating mga ahensya para matapos na natin sa wakas ang kagutuman. Bagsak na bagsak po, gaya ng nabanggit kanina, ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda. At sa gitna ng iba't ibang krisis na kinakaharap ng sambayanan, lalo na ang usapin ng korupsyon, ay sana mabigyan din ng pansin ang kalagayan ng mga magbubukid at mga mangingisda. Lalo na sa issue ng paglabag sa karapatang pantao tulad ng pandarahas at kriminalisasyon at kawalan ng malinis at epektibong implementasyon ng reformang agraryo. Ang bitbit ko naman po dito ay ang tinatawag po natin United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Living in Rural Areas. Ang UNRO po ay deklarasyon po pinirmahan ng ating gobyerno noong 2017 na kumikilala sa iba't ibang mga karapatan ng mga magsasaka, mga isda, mga kabutubo, at mga tao sa kanayunan. At sa ilalim po nito, nakalahad na may karapatan ng mga magsasaka sa lupa, binhing, ikasyaman, yamang dagat, patas na kita, proteksyon laban sa pang-agaw ng lupa at pang-igipit. Sa kasawihang palad po, wala po tayong enabling law para dito at dagdag sanang pananggalang ito laban sa pang-igipit na ginagawa sa ating mga batayang sektor. Sana'y maitulak din po natin, mausig din po natin ang gobyerno na ipasa ito. At ang dulo naman po nito ay palakasin din yung kampanya natin para sa food sovereignty na hindi ho natin makakamit kung wala hong lupa para sa magsasaka, walang malayang, walang karapatan ng mga mangingisda laban sa mga commercial fishing. So, yun lang po muna ang aking may dadagdag dito. Maraming salamat. Isang magandang umaga po para sa lahat. Ako po si Hazel Hernandez mula po sa Balag. Pagkakaisa ng mga kabataan laban sa liberalisasyon sa ating kultura. Bilang mga kabataan po na nagnanais na magkaroon ng isang magandang kinabukasan, ang araw po na ito, ang World Food Day, ay isang napakahalagang pagdiriwang sa atin o pagbulita. Ngunit nakakalungkot po, nakakagalit na ang sitwasyon ng bansa natin kung saan nalulugmok tayo sa agrikultura, ang pagkalugmok natin sa kumunoy ng kahirapan at matinding kagutuman ng dahil lamang sa sistema ng walang pagpapahalaga sa mga tagalikha ng pagkain. Habang ang mga walang magnanakaw, ang mga kurap na nagpapakasasa sa bilyong-bilyong pera mula sa kabanang bayan. Kaya bilang mga kabataan, panawagan po namin sa ating pamahalaan, harapin ninyo, seryosohin ninyo, at bigyan ninyong prioridad ang krisis sa agrikultura. Huwag ninyo itong baliwalain. Pagpos bigyang pagpapahalaga ang pagkakaroon ng kasarilan sa pagkain, ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura para magkaroon ng isang makakarungan, makabayan at makataong sistema para sa lahat at sa aming kinabukasan bilang mga kabataan. Dahil sa isang bayan na may kasarilan at tapat na pamahalaan, walang kagutuman. Yun lamang po, maraming salamat. Magandang umaga, Attorney Virginia Laxes Suarez mula sa Kilusan para sa Pambansang Demokrasya. Naninindigan ng Kilusan na ang kasarilan ng ating bansa ay magsisimula sa kasarilan natin sa ating pagkain. Pero hanggat ang motibasyon ng paggamit ng kalikasan, ng kapaligiran, ng karagatan ng ating kalupaan ay para sa negosyo, para sa kita, para sa tubo, magpapatuloy ang matinding kagutuman. Patakaran neoliberal, ito ang sinusulong mismo ng ating sariling gobyerno at ito ay makikita sa mga batas, patakaran, polisiya na isinusulong ng tatlong sangay ng ating gobyerno mula sa executive, legislative hanggang sa judiciary.
nandyan na sa ating Executive Order 62 kung saan ibinaba ng todo ang taripa sa bigas at 400 pages na listahan ng mga agricultural products ang ibinaba ang taripa. Labag ito sa ating konstitusyon, kaya tayo ay nagsampa ng kaso laban sa executive sa pag-i-issue ng Executive Order 62 na ito. Ano pa? Legislative. Makikita rin na kahit ang ating mga mambabatas sa Kongreso at Senado ay sinusulong ang mga patakalang neoliberal. At ito ay makikita natin dito sa pag-aamyenda ng Investors Lease Act. Ginawa ito sa kabila ng napakaraming dayong korporasyon na mismo ang Board of Investments nilista nila na tuloy-tuloy sa pagbabiolate at hindi sumusunod. And yet, dinagdagan pa mula sa 50, dinagdagan ng 25 at ngayon ay 79 na taon na ng mga dayuhang korporasyon ay gagamitin ang ating kalikasan. 79 na taon, ubos na yan pag natapos ang korporasyon na yan at wala nang natitira para sa atin. Pero ito ang mga batas na sinusulong. Kahit pa ang ating Korte Suprema, sinasabing the last bastion of justice, pero mismo ang ating Korte Suprema ay tumalikod sa ating mga mangingisda nung kanyang payagan ang mga commercial fishing boats na, di ba, hanggang doon sa 15 kilometro na para sana sa ating mga artisanal fisher folk. Hindi tama, hindi ito makatarungan. Pero, pag ito ay nagkaroon ng finality ang desisyon na ito ng Supreme Court, kapag hindi inayos, itinama ng Korte Suprema ang kanyang desisyon, ito yung mga hulugan ng paglilegalisa sa pagnanakaw sa sarili nating mangingisda, sa pagnanakaw sa sarili nating mamamayan na dapat na kinikilala natin, no, na nagbibigay, namilikha ng ating pagkain. Kahit kailan, hindi tama, hindi makatarungan na umasa tayo, na iasa natin ang ating tiyan sa ating kapitbahay. Ang tunay na pag-unlad, di ba? Ay, ang ibig sabihin nito ay we produce our own food. Di ba? We eat our own produce. And if there's excess, we export. At hanggat hindi tayo lumilikha, nagpo-produce ng sarili nating pagkain na sapat para sa mamamayan ng bansang Pilipinas, ay talaga naman po magtutuloy-tuloy ang matinding kahirapan. Kaya mahirap iasa ang ating tiyan sa Senado, sa Kongreso, kahit pa sa Korte Suprema o sa ating executive dahil sa nakita natin ngayon ang matinding korupsyon, ang matinding nakawan. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, nananawagan ng kilusan, nananawagan kaming lahat dito, na hawakan natin ang obligasyon sa pagtatanggol sa ating bansa, sa pagtatanggol sa sarili nating mamamayan, sa pagtatanggol sa kasalinan ng ating bansa at kasalinan natin sa ating pagkain. Tama na yung pagnanakaw niya, tama na yung korupsyon na yun. Ito na yung panahon para panghawakan natin habang inilalaban natin, diba, ang ating kasalinan, lumalaban tayo sa katiwalian, sa korupsyon, sama-sama natin panghawakan at ipakipaglaban ang ating bansa, ang ating mga mamamayan, ang kasalinan natin sa ating sariling kalupaan at kalikasan. Magandang umaga sa atin. Magandang po. Ako po si Zoe Isen mula sa Kolehiyo ng Gawaing Manglipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan. Narito po ang mensahe ng ating dekano na si Dean Justin Nicolas. Kami mula sa Pamayanang Akademiko ay nagpapahayag ng aming pakikisa sa mga magsasaka, magagawang bukid, mangingisda, katutubong mamamayan, at mga pamayanang rural sa kanilang matagal ng laban para sa tupa, pagkain at katarungan. Bilang tagapagturo at tagapagtaguyod ng katarungang panglipunan, naninindigan kami na ang tunay na seguridad sa pagkain na hindi makakamtan kung hindi bibigyang kapangyarihan ang mga tagapaglikha ng pagkain at tagapangalaga ng kalikasan.
Sa kasalukuyan, maharap ang kilusan para sa soberenya ng pagkain sa maraming usapin. Land grabbing at sapit ng pagpapalayas tulad ng conversion at infrastruktura, malawakang reklamasyon na sumisira sa kabuhayan ng mga mangingisda, pag-asa sa importasyon at malayang kalakalan na nagpapahina sa lokal na produksyon, at krisis sa klima na sumisira sa taniman, pangisda at baybaying pamayanan. Bilang guro, naniniwala kami na may mahalagang papel ang akademya. Ang pagsusulong ng food sovereignty ay isa dito. Hinihikayat namin ang mga kapwa namin academic institutions na makibahagi. Una, sa kritikal na pananaliksik hinggil sa epekto ng land conversion, reklamasyon at mga butas sa reforma ng agraryo. At bukasiyang pampatakaran para sa tunay na reforma sa lupa. Pakikipag-ugnayan sa mga pamayanan upang palakasin ang mga kooperatiba at samahang gamit ang kaalaman at teknolohiya. Edukasyong na ugat sa katarungan upang hubugin ng mga lider na may malalim na pag-unawa sa soberenya sa pagkain. Kaya't pa rin namin sinusulong ang tunay na reformang agraryo sa lupa at katiyakan ng lupaing sakahan, moratoryo sa mga proyektong reklamasyon hanggang hindi nakukuha ang pahintulot ng mga pamayanan, proteksyon sa municipal waters at kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda, at pamumuhunan sa sustainable, climate resilient, at people-based na agrikultura at pangisda. Lupa sa magsasaka, dagat sa mangingisda, soberenya sa pagkain ngayon na. Maraming salamat.